Kumpirmado po na nagkausap na ito pong sina Senate President Tito Soto at dating House Speaker Martin Romualdez. At inamin ho yan mismo ni SP Soto na nagkausap lang ho naman sila sa pamamagitan ng telepono. At kanyang ipinapaliwanag yung posibleng imbitasyon dito po kay Romualdez sa pagpapatuloy ng pagdinig o investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero dito ho mga kababayan ay hindi po may aalis na talagang, di ba, yung persepsyon ng taong bayan ay bakit kinakailangan pang tawagan o kung ano man, bakit kinakailangan pang mag-usap. Ito pong si SP Soto at dating Speaker Romualdez, pwede naman siyang imbitahan di po ba? At tulad po ng binabanggit nga ni Senator Rodante Marcoleta na kung saan ay ito pong si Congressman Toby Chanco ay inimbitahan at pumunta. Kasi yung sinasabing interparliamentary courtesy ay okay naman ho yan, tradisyon ho yan O tradisyon at iimbitahan lang naman. Kung hindi siya pumunta sa imbitasyon ay nasa kanya na yan. At siyempre, pwedeng maging persepsyon o saloobin ng taong bayan, publiko, ay hindi siya pumunta, mukhang guilty. So, titimbangin niya ho yan, mga kababayan. So, binabanggit to ni SP Soto na nagkausap po na sila, ni Romualdez, at kanyang ipinapaliwanag na yung posibilidad na siya ay maimbitahan. At ang sagot ho ni Romualdez ay, eto, pakinggan ho natin, mga kababayan, at yung paliwanag ni SP Soto na kanyang pagkumpirma na nagkausap na po sila ni dating Speaker Martin Romualdez. Panoorin po natin ito. Was it a text message? Was it a call that you had with Congressman Martin? We had a call. Okay. And then, so what can you share us about the conversation? Did you tell him that we want to invite you? Will you be able to come? Well, you open to come? I mentioned something to that effect, that there is a possibility that we can send an invitation or send an invitation through, and it's possible also that he can send a manifestation or he could attend, just in between chit-chats. Okay. And what was his reaction? He was quite positive about it. I did not notice any pessimism. Would you say that he was? He's probably studying it. Would you say he was open? We ended into that possibility that, sige, pag-aralan natin. Pag-aralan niya. How and important? he's also perhaps would consult with his lawyers. How important do you think is it for former Speaker Martin Romualdez to actually show up at the Senate Blue Ribbon Committee hearings? He's only been mentioned once. And so I don't know. I will not have a fairly good judgment of how important that would be. And when you say he was mentioned once, nung sinabi niyo pong he was only mentioned once, and this is the through Blue Ribbon. Yes, and this is through Sergeant Orly Gutesa. Yeah, Would that be correct, sir? the Gutesa affidavit that is being questioned. So there are other issues that we can tackle. But of course, that's part of what some quarters are saying or asking. We leave it to the chairman and members of the committee. But you have a very good relationship with Senator Ping Lacson, of course. Madalas po kayo nag-uusap. So, with regards to the former speaker, he basically said, am I correct, that he would discuss this with his lawyers, the possibility of... As I said, in between chit-chats, at marami rin kaming napapagkwentuhan, siyempre. And then, something like, sige, pag-aralan natin. Ganun. Are you concerned, Senate President, that with you calling Congressman Martin Romualdez, that again, this issue in the past, yung sinasabing interparliamentary courtesy, etc., that you can only go so far, that lumabas yung you are protecting Congressman Martin Romualdez. With this kind of talk, that possibility of inviting him, etc., would this idea of you possibly protecting him again come up, and what do you say to that? No, I have never protected anyone. It is not in my
in my nature to do so. Perhaps what we could say is that interparliamentary courtesy has to be mentioned, no matter what, because he's a sitting congressman. Whether he is Martin Romualdez or he is Mark Enverga, we have never, and I do not recall the Senate inviting or issuing a subpoena to any member of Congress. O, yan po ang pahayag ni SP Tito Soto sa kanyang interview dyan po sa On Point sa Billionaire News Channel. At na kung saan ay yun, hinimay-himay daw at parang ano sila, nagkumustahan. Chit-chat, tawag ho niya, no? At yun ho, yung posibilidad na iimbitahan ho siya. At ang sagot daw ho ni dating Speaker Romualdez ay pag-aaralan at ikukonsulta raw po sa kanyang mga abogado. So dito ho, pero dito ho mga kababayan, yung pakikipag-usap pa lamang po ni SP Soto ay siyempre yan po yung makukulayan na nako tila binibaby. At itong si Romualdez at talagang, di ba, yung mga akusasyon nga ho dito kay SP Soto, parang bata siya ni Romualdez, di ba? At yung mga aligasyon, yung nakaraan ng pag-upo ni SP Soto bilang Pangulo nga ho ng Senado, di ba kung natandaan nyo na i-contempt ito hong si Bryce Hernandez. At siya po yung nasa kustodiya ng Senado. Tapos dinala po sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil doon po yung pinadalo sa investigasyon. Tapos hindi na ibinalik sa Senado. At ang nangyari ay dahil sa tumawag daw ito pong si Speaker Martin Romualdez na wag na raw ibalik sa Senado at doon na lang manatili sa House of Representatives. Pero sabi po ni SP Soto, hindi, mas maganda doon na lang sa PNP Custodial Center. So nagkaroon po ng kaguluhan diyan at syempre talagang dapat ho ay base po sa kanilang panuntunan diyan po sa Senado kung saan po nakakulong yung kustodiya, doon po ibabalik. At kung sakaling kahit na ikaw ay Senate President at magpapasya ka na ililipat mo ng ibang kulungan o detention cell ang isang hawak ko na nasa kustodiya po ng Senado, dapat magpaalam po itong si SP Soto, di ba? At sa plenaryo, ipapaalam niya sa lahat ng mga senador na ito ililipat natin. Pero hindi po, nagpasya ho siya na gano'n lang. Siguro pwede nga kahit tawag, mayroon po silang GC, di ba, ng mga senador. So doon po nagkagulo at talagang nagbatuhan po ng mga aligasyon na tila pinoprotektahan o sabihin natin, ang sabi, ito po ay parang boss niya. Itong si Romualdez at kaya nga ang naging bansag ngayon kay Senator Soto ay Tuta Soto. Siya po di umano ay tao at ang kanyang boss ay ito pong si Martin Romualdez. So dito nilinaw rin po ni SP Soto na hindi raw niya po pinoprotektahan ito pong si Martin Romualdez at hindi raw po totoo yan. So kayo po sa ating mga taga-subaybay, ano po masasabi niyo rito? Dito po, bakit kinakailangan pang kausapin ni Senate President Tito Soto itong si Romualdez? Kinakailangan pa magpaalam o ano ba? Kailangan, baka siguro, paplanuhin. Kasi ito magiging kaisipan ho ng lahat. Ano ba, pinag-usapan ba nila na, hindi, ito lang yung mga itatanong sa'yo, kami na bahala pag may nagtanong na iba. Basta lilimitahan natin. Nako, hindi... Parang gano'n ho at parang may nagbigay ng katiyakan na kami bahala sa iyo sa Senado, parang gano'n. So, pero ang sabi ho, parang may pagtatanggol pa ho 'di ba? Napakinggan niyo naman yung binabanggit ho niya ni SP Soto na hindi isang beses lang daw yun na nabanggit ito pong si Romualdez yung sa affidavit ni Sergeant Orly Gutesa na questionable. Kita niyo pag nakita, pansinin nyo ho yung binanggit na questionable. So parang talagang yung credibility ni Gutesa ay pareho sila ni Senator Ping Lacson talagang titira po, di po ba? Pero kahit na sabihin mo natin na may question dito po sa affidavit, yung notaryo, yung issue,
nanumpa naman ho yan sa Senado eh. Di ba? Nang siya po humarap. Tapos lahat po pwede magtanong. Lahat ng tanong sinagot. At yung mga naging pahayag ni Sergeant Gutesa ay tumutugma naman sa naunang testimonya ni Henry Alcantara at ni Bryce Hernandez na kung saan yung pera ay doon dinadala lahat sa bahay ni Saldico sa Valle Verde. Pagkatapos doon, tsaka i-deliver kung saan man, sa bahay ang version ni Sergeant Gutesa. Pagkatapos sa Valle Verde, dinala po doon po sa Horizon sa may sa kanyang condominium sa sa BGC. Tapos dinala naman, sabi ni Gutesa, dinala sa bahay di Speaker Romualdez sa McKinley, tapos dinala sa Aguado. So, yun ho mga kababayan. Actually, kung talagang kung talagang sabi nga ni Senator Marcoleta, kung talagang ang gusto nila, yung direksyon ay may papanagutin, dapat lahat po ng mga nabanggit doon ay ipatawag. Katulad ho yung sinabing nagsalangsang, yung sinasabing mga bagman ni Saldico, yung si Paul Estrada at yung Mark Tiksay, dapat ipatawag ho ito para kumpirmahin, totoo ba yung sinasabi nito ni Gutesa? Di ba? Tapos nabanggit din ho si Congressman Eric Yap. Dapat mapatawag ho ito, pero hindi ho natin alam bakit tayo ipatawag. Aabangan ho natin. At nakatakda po yung muling pagdinig diyan po sa Senado sa Nobyembre 14. Pero siyempre ang nangyayari ho rito, parang kung kung mag-iisip ka ng mabuti, nang nabanggit ho ni Gutesa yung pangalan ni Romualdez tapos yung kay Saldico na yung pag-deliver ng pera, biglang nahinto po yung yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Siguro baka parang gustong palamigin. Tapos biglang binakbakan na si Gutesa na yung kanyang kredibilidad, yung sa affidavit, yung notaryo, etc., etc., talagang ibinagsak Tapos walang hearing. Dapat dinire-diretso ho yan mga kababayan Pwede naman mag-hearing kahit na nakabakasyon po ang dalawang kapulungan ng Kongreso, di po ba? Di ba, tuloy-tuloy yung yung pagdinig, yung briefing ng Senate Committee on Finance. So, kaso nag-resign Hindi ho natin alam, kaya may mga hinala na nag-resign kunwari. So, parang natigil yung Blue Ribbon. Tapos, yung pala, babalik din naman. Ito si Senator Lacson. So, abangan natin yung susunod ho. At, tapos na ho yan. Pero sa ngayon ay, yun po, lumilitaw. Kayo ho, ano po ang nyo? Magbigay na po kayo ng comment. At kung ano masasabi nyo rito, pinoprotektahan ba? Yung pagtawag pa ho, yung pagkausap pa ni SP Soto kay Romualdez, kailangan pa ba yun? Nakausapin? Imbitahan kung ayaw pumunta, diwag. Nasa sa kanya ho yan, di ba? Kanyang kawalan at hindi niya ipapaliwanag yung kanyang pahaya o kanyang panig para sa mga aligasyon na ito, di ba? Okay, so yan lang po. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo rin pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating YouTube channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.